Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga gamit pandigma ng communist terrorist group na tuklasan sa Sultan Kudarat. Pagpapalaya sa siyam na Pilipinong seafarers patuloy na tinututukan. 375 trafficked Filipinos nakauwi na sa bansa sa first quarter ng taon ayon sa IACAT. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natuklasan ng 7th Infantry Tapat Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Tristan Ray Vallescas ang iba't ibang high-powered firearms sa isang inabandonang compound sa Sitio Quimondo, Barangay Lagandang, Isulan, Sultan Kudarat. Kabilang sa kumpiskado ang dalawang fabricated 50 caliber rifles, isang M79 grenade launcher, tatlong RPG launchers at dalawang anti-tank RPG rounds. Ayon kay Vallescas, nakasako at tinabunan ng bato ang mga armas na maaaring gamitin para manabotahe ng kapayapaan. Pinuri naman ni Brigadier General Michael Santos ng 603rd Brigade ang operasyon at nanawagan ng patuloy na kooperasyon ng komunidad upang tuluyang alisin ang mga sandatang nagdudulot ng banta sa seguridad. Ang mga armas ay nasa kustodiya ng 7th IB para sa tamang disposisyon. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na patuloy ang koordinasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga may-ari ng barko upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa gitna ng muling tumitinding tensyon sa Red Sea bunsod ng banta ng Houthi rebels ng Yemen. Ayon kay Lazaro, prioridad din ng DFA ang agarang paglaya ng siyam na Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea na hawak ngayon ng Houthis, pinaniniwala ang nasa Sanaa, Yemen. Nagbabala ang Houthis ng mas matinding blockade laban sa Israel at hinikayat ang ibang bansa na pigilan ang patuloy na agresyon sa Gaza upang maiwasan ang karagdagang krisis. Umabot sa 375 na mga Pilipino ang na-repatriate ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT mula Enero hanggang June 2025. Itong naging anunsyo kasabay ng pagdiriwang ng World Day Against Trafficking in Persons kahapon, July 30. Ayon kay IACAT, Executive Director Hannah Lizette Manalili, kabuuang 900 na mga biktima ng human trafficking ang natulungan ng kanilang Operations Center sa parehong panahon. Nakapag-prosecute rin ng Council ng 111 na mga suspect kung saan 50 ang nahatulan, karamihan kaugnay ng sex trafficking at sapilitang paggawa. Mayroong ding isang kaso ng iligal na pag-aampon ng bata. Giit ni Manalili, patuloy ang masinsinang koordinasyon ng mga ahensya upang mailigtas ang mga biktima, masuportahan ang kanilang rehabilitasyon at mapanagot ang mga nasa likod ng trafficking. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.